Barangay Palana ng Makati, nakilala namin si Mang Arthur. 44 na taong gulang. Si Mang Arthur ay may kapansanan. Ang tawag dito, polio. Isa lamang si Mang Arthur sa marami pang mga Pilipinong dinaranas ang ganitong sakit. Ang polio ay isang kalagayan kung saan tinatamaan ng virus ang sistema ng isang tao, kung kaya't nagiging sanhi ito ng unti-unting pagkaparalisa ng iba't ibang parte ng katawan. Ayon kay Mang Arthur, siya ay sinilang na normal. Hanggang sa dumating sa edad na 4, sinugod siyang bigla sa ospital dahil sa napakataas na lagnat. Sa mga sumunod na araw, napansin ng kanyang ina na unti-unti nang lumilit ang mga paa nito. Yun na nga, polio na nga ang tawag dito. Sa kasalukuyan, nakatira si Mang Arthur sa Pasay. Wala nang mga magulang si Mang Arthur. Kasama na lang niya sa tahanan ang 2 pang nakakatandang kapatid na babae. Walang trabaho si Mang Arthur. Ayon rito, dati siyang nagtatrabaho sa Industrial Motors bilang taga-ayos ng mga sirang kagamitan tulad na lamang ng washing machine, electric fan, plancha at kung ano-ano pa. Kaya lamang ay namatay ang amo nito. Simula nito, wala nang iba pang napasukan na trabaho si Mang Arthur. Bakit? Dahil wala nang gustong tumanggap rito sa kabila ng kanyang kapansanan. Sa halos araw-araw na paglagi ni Mang Arthur sa simbahan ng St. Joseph, marami na rin siyang naging kaibigan dito, tulad na lamang ni Mang Bebski. Naranasan niyo na po bang iwasan o di kaya ipagtawanan o gawa ng di ka nais ng ibang tao po? Oo naman, naranasan ko na. Kasi hindi maiwasan yun, yung laitin ka ng kapwa mo. Lalo sa kabila ng kalagayan ko. Hindi naman lahat ng tao, marunong umintindi, di ba? Ano pong masasabi niyo po sa reaksyon nilang ito? Wala lang. Hindi naman ako nagagalit. Wala akong magagawa sa ganun lang nila attitude nila sa akin. Minsan po ba ay nawawalan na po kayo ng pag-asa dahil na rin sa inyong kalagayan sa buhay at kapansanan? Oo naman. Kapag nag-iisa ako, minyak na ako. Iniisip ko yung ginagawa ko sa araw-araw ng buhay ko. Pag-iisip ko sa umaga, ano naman ang gagawin ko? Hindi na ba naiiba ang gagawin ko? Samantalang may alam naman akong trabaho. Samantalang dati hindi ko ginagawa yun. Ngayon, kasi ewan ko, biglang nagbago yung ikot ng mundo ko. Kuya Arthur, ano po ba yung pinaghuhugutan niyo po ng lakas upang patuloy na makisabak sa buhay? Nananalangin ako sa may kapal. Kasi siya lang ang tanging paraan para mabuhay ako. Ano po yung may ipapayo ninyo sa mga katulad ninyong may kapansanan, pati na rin po dun sa mga wala naman pong kapansanan? May ipapayo ko sa kanila? Apo. May ipapayo ko lang sa kanila, sana hindi nila maranasan yung naranasan ko sa buhay, yung manghihingi-hingi. Lalo kung may kakayahan ka naman magtrabaho, di ba? Ganun lang. Kung tutuusin, isa lamang si Mang Arthur sa libo-libong mga Pilipinong hindi nabibigyang pansin ng lipunan. Kung hindi natin ito bibigyang solusyon ngayon, hanggang kailan pa kaya natin tatakpan ang katotohanang pilit na isinasantabi na lamang?